sa ating pagdiriwang ng tagumpay ng Pangulo. Sa hinaharap, ang aming kumpanya ay magpapatuloy sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Linyon upang muling makamit ang tagumpay. Ngayon, pakiusap si Pangulong Linyon ay magsalita para sa amin. Halika, ano ang hindi dapat sabihin? Alam mo na. Ginoong Lin, narinig ko na ikaw ang pinakabatang presidente ng Xinjiang Technology na umupo sa posisyong ito sa loob lamang ng 5 taon. Ano ang iyong nararamdaman? Ginoong Lin, narinig ko na sa personal na buhay ninyo. Ginoong Lin, paano ninyo pinangunahan ang kumpanya na matagumpay na nakalista? Ginoong Lin, maaari bang sumagot? Sumagot kayo, Ginoong Lin. Ginoong Lin, pakisagot. Lin yun. Gusto kong mamatay ka. Zhang Chen. Bakit? Bakit? Dahil dapat kang mamatay. Bakit naman? Ikaw ang presidente ng Xinjiang Technology. At ako. Pwede lang akong parang daga. Nagtatago sa iba't ibang lugar. Ikaw iyon. Ikaw iyon. Kinuhon mo ang lahat ng akin. Yung isisi na ito, dapat sana ay akin lang. Lin yun. Pumunta ka na sa impyerno. Yung buhay na palagi mong pinapangarap, Zhang Chen. Para sa akin. Parang impyerno. Kung pwedeng balikan, mas pipiliin kong mabuhay ng ordinaryo. Anong nangyari? Hindi na ba ako patay? Mga kaklase, ito ang mga paanyaya sa trabaho. Maaari kayong pumili ng kumpanya na gusto nyo. Maaari kayong lumapit. Mga abiso sa pagtanggap. Kumpanya. Ito ang job fair bago ang graduation. Nabuhay akong muli sa job fair ng graduation. Sa pagpili ng kumpanya. Lin Yun at Zhang Chen. Bakit kayo nakatunganga? Halika na, pumili ng job offer. Tara na. Kahon. Basta't hindi ko pipiliin. Ang kontrata ng Xinjiang Technology. Hindi ito magiging katulad ng nakaraang buhay na ginawang kasangkapan. Pipiliin ko ito. Sa nakaraang buhay, nagduda si Zhang Chen ng matagal. Sa huli, nakakuha siya ng offer mula sa isang maliit na kumpanya. Bakit ang bilis niya sa panibagong buhay na ito? At nakuha pa niya ang kahon ng Xinjiang Technology. Siguro ba? Bumalik din ba siya sa simula? Lin Yun, bakit hindi ka pumili? Ako na ang pipili para sa'yo. Noong nakaraang buhay, kinuha ko lang ang kahon na ito para makapasok sa masamang kumpanya na iyon. Walang lugar para ipakita ang talento. Kaya kailangang umalis sa negosyo. Sa huli, nalubog sa utang na milyon-milyon. Naging pulubi. Sa panahong ito, gusto ko ring ipakita sa'yo. Tikman mo ang lasa na ito. Ibigay mo. Ito. Ito ang kahon na pinili ni Zhang Chen sa nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay, narinig ko na si Zhang Chen. Pumasok sa isang maliit na kumpanya. At hindi nagtagal ay umalis. Yung maliit na kumpanya. Sa huli, nalugi pa. Mga kaklase, maaari kayong buksan ang kahon at tingnan. Alamin kung anong kumpanya ang napili ninyo. Tara na!
Tama nga ito. Star Technology. Ang pinili ko ay Star Technology. Ano ang Starry Technology? Ang kumpanyang ito ay isa sa mga nangungunang mga kumpanya sa teknolohiya sa industriya. Narinig ko na ang kanilang laboratorio noong nakaraang taon ay nakatanggap ng award sa exchange. Talagang swerte ni Zhang Chen. Kung alam ko lang, pinili ko na sana ang kumpanyang iyon. Lin Yun, anong kumpanya ka? Buksan mo na at tingnan. Lin Yun, sa nakaraang buhay, ikaw lang naman. Napili mo ng tama ang kumpanya, kaya naging tao sa itaas. Sa panibagong buhay, wala na ang Star Technology. Tingnan ko, anong gagawin mo? Hayaan mong makita ko. Qianqian Technology. Anong klaseng kumpanya ito? Hindi ko pa narinig ito. Qianqian Technology. Hindi ba't ito ay isang bagong kumpanya na nagsisimula pa lang? Mukhang kakakumpleto lang nito. Round A na pagpopondo. Akala ko ako na ang pinakamasama. Hindi ko inasahan na mayroong linyod na mas malala. Akala ko isang bagong nagsisimulang kumpanya lang ito. Kaya't si Lin Yun talagang napakamalas niya ngayon. Kailangan pa talagang si Zhang Chen na makapasok sa Xingchen Technology. Iyan ay isang malaking kumpanya sa industriya. Talagang cute. Hindi nga makapili. Pumili ng ganitong pangit na kumpanya. Paano na ako makakapagtrabaho sa hinaharap? Ibalik mo sa akin. Ginoong Su. Sinabi ng matanda na kailangan mong lumabas at mag-practice. Wala namang nagsabing hindi ka pwedeng gumamit ng mga yaman ng Su. Walang nakasulat sa kontrata natin na may pipili sa atin na ganitong bagong kumpanya. Ano sa tingin mo? Ginoong Su, tingnan mo, tingnan mo. May kumuha ng kahon natin. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong ito ay si Lin Yun. Siya ang pinakamagaling sa mga taong ito. Walang silbi kung anong ranggo. Sa ganitong bagong kumpanya namin, sino ang pipiliin? Tama nga. Marahil dapat tayong bilang kasosyo ng supamilya. Lin Yun, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi lang nakuha ang trabaho sa malaking kumpanya. Kahit hindi naman ito malaking kumpanya. Pero kahit papaano, may trabaho ka na. Sa hinaharap, magiging Pangulo ng Xingchen Technology. At ikaw ay magiging isang walang-walang pulube. Gusto kong maranasan mo ang lahat ng sakit na dinanas ko. Paano mangyayari yon? Sa tingin ko nga, maganda ang kumpanyang ito. Ngayon, napakabigat ng kompetisyon sa mga malalaking kumpanya. Hindi ito masyadong bagay para sa akin. Hintayin mong malaman, yung kumpanya na pinili mo ay isang lugar na walang kinabukasan. Sana makatawa ka pa rin. Sige, mukhang nakapili na ang lahat. Dadalin ko kayo para makita. Kinatawa ng kumpanya. Umalis. Pasensya na. Pasensya na sa inyong paghihintay. Mga estudyante, pumili kayo. Pinuno ng kumpanya. Makipag-usap kayo ng mag-isa. Ginoong Chen, masaya akong makilala ka. Ako si Zhang Chen. Nakakagulat. Bakit si Ginoong Chen? Ganito ang trato sa akin. Hindi ba dapat masiglang salubungin ako? Siguradong sila yun. Hindi pa nila nakikita ang kakayahan ko. Kailangan kong magsumikap. Yung itsura naman, medyo maganda naman, na makapasok sa Stereotech. Ikaw ang biyayang natanggap mo sa nakaraang buhay. Sa susunod pa, gawin mong tanga ang aso ng pamilya Chen ko. Naiintindihan mo ba? Lin Yun, ang resulta mo. Nakita na namin lahat. Lahat ay sumasang-ayon sa'yo. Malugod ka naming tinatanggap sa malaking pamilya ng Qianqian Technology. Lin Yun. Ito ang leader ng kumpanya ninyo, Qianqian Technology. Hindi ko pa narinig yan. Pumunta ka sa ganitong kumpanya. May kinabukasan pa ba? Qianqian Technology. Hindi ba't ito ay isang bagong kumpanya na dumating ngayon? Hindi ba't sila ang mga benchmark sa industriya? Ganito ng basura na kumpanya. Paano nakapasok dito? Alam ko si Lin Yun. Sa grupong ito, pinakamagaling. Akala ko hindi siya papasok sa ganitong kumpanya.
Sa tingin ko, hanggang dito na lang talaga ang buhay niya. Lin yun. Kung hihilingin mo sa akin, bilang kapwa natin mga kasamahan, hihilingin ko kay Ginoong Chen, na hanapan ka ng trabaho, bilang katulong sa Xingchen Technology. Ginoong Li, ang iyong pagsusuri, ang hindi talaga seryoso nito. Paano nakapasok ang kahit anong kumpanya? Lahat nakakalusot. Ginoong Chen, ayaw din namin ganito. Pero, di maiwasan na may gagamit ng maruming paraan para makapasok. Lin yun. Dahil sinabi na ni Ginoong Chen, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumili muli. Sandali lang, Ginoong Li. Kami sa Qianqian Technology ay talagang nagsisimula pa lamang. Isang maliit na kumpanya. Pero ang ginawa ng school nyo ay sobrang hindi naaayon sa patakaran. Itong babaeng ito ay sobrang kampante. Ginoo, si Su ang patakaran. Ang patakaran ay itinakda ng tao. Dito sa lugar na ito, ang aking patakaran ay ang patakaran. Ikaw. Lin yun. Talagang nagsisimula pa lang ang kumpanya namin. Pero may tiwala ako na sa hinaharap ay mabubuo namin ang sarili naming imperyo sa negosyo. Kung gusto mo, sundan mo lang ako. Kung ayaw mo, hindi kita masisisi. Hindi masyadong matatag ang bagong kumpanya. Kung ako sa iyo, tiyak nalilipat na ako sa ibang kumpanya. Tanga lang ang pupunta sa kumpanyang ito. Sa tingin ko, itong si Lin yun. Matalino rin. Kailangan talagang pumili muli. Sa nakaraang buhay, itinuring ako ng mga Chen bilang kasangkapan ng grupo, gamit ang iba't ibang maruruming paraan upang hilahin ako sa putikan. Kahit naging sacrificial lamb sila para sa akin, mas mabuti pang mamatay. Sa buhay na ito, gusto ko lang na mamuhay ng tahimik. Si Su Qianqian ay hindi naman mahirap kasama sa aking kakayahan. Hindi naman magiging bankrupt ang Qianqian Technology tulad ng nakaraang buhay. Sinabi ko na, hindi tayo dapat dumaan ng ganito. Nakita mo bang lumipad ang mga empleyado? Sige, naiintindihan ko na. Dahil ayaw mo. Sandali lang. Gusto ko ng mga hamon na trabaho. Ang sinabi mo kanina ay talagang interesante sa akin. Talagang isang taong walang silbi. Na ito. Talagang isang tanga. May iba pang mga pagpipilian. Pero pinipili pang mamatay. Pumunta sa kumpanyang iyon. Lin yun o Lin yun. Sa buhay na ito, ikaw at ako ay nakatakdang maging tao mula sa dalawang mundo. Ngunit ayos lang din ito. Kung si Lin yun ay talagang umalis sa ibang kumpanya, paano ko siya mapipigilan? Ayos na, mga kaklase. Umalis na tayong lahat. Maghanda ng maayos para sa bagong buhay. Lin yun. Talaga bang akala mo na ang kumpanyang pupuntahan mo ay isang magandang lugar? Ipapaalam ko sa'yo. Itong kumpanya, sa loob ng 3 taon lang ay mabibigo na. Ikaw, tapos na ang buhay mo. Tama si Zhang Chen. Kanina sana pinili mo ang magandang kumpanya. Ayaw mo pa rin. Kung hindi ka na makakaya, huwag ka nang magsabi pa na estudyante kami sa paaralan. Hindi ko kayang tanggihan ang sarili ko. Sobrang kumpiyansa nyo. Hindi ba ako makakaraos? Kung ganon, mukhang hindi ko talaga magagawa ayon sa gusto nyo. Kailangan makagawa ako ng pangalan. Tara na. Ginoong Su, maaari ko bang itanong? Anong posisyon ang inilalaan mo kay Lin yun? Ano ito? Ang bagong tao. Dapat magsimula sa batayang antas. Kailangan talagang magpraktis ng mabuti sa batayang antas. Lin yun ah. Siyempre, siya na ang magiging sekretaryo ko. Ano? Paano mo siya mapapayagang maging sekretaryo? Hindi ba dapat magsimula muna sa mga batayang gawain? Lin yun. Ngunit ang buong scholarship na mga nagtapos, siyempre iba sa iba. Dapat ay dala ko ito palagi. At maayos na alagaan. Ikaw. Lin yun. Ngayon, tila ikaw ay masaya, hindi ba? Ano naman kung maging sekretarya? Hindi pa rin naman sa isang basurang kumpanya. Sa ganitong basurang kumpanya, ano naman kung maging presidente? Napaka nakakatawa.
Salamat. Walang anuman. Itong taong ito, humarap pa namang aabuso sa akin. Bakit ang tagal mong umalis? Isang maliit na bagay lang. Ganyan katagal. Walang silbi. Ako lang naman. Na naantala dahil sa isang maliit na bagay. Hindi na maulit sa susunod. Gusto mo pang magkaroon ng susunod. Zhang Chen. Isa ka lang sa pamilya Chen. Isang aso lang. Ano ang tungkulin ng aso? Ayusin ang kanyang sariling gawain. Magtiis. Pigilin ang galit. Sa nakaraang buhay, si Lin Yun ay ganito rin ang ginawa. Noong una, sumali si Lin Yun sa kumpanya. Bilang isang department head, sigurado akong hindi ako naiiba. Naiintindihan ko na. Ginoong Chen. Sa susunod, hindi na mangyayari yan. Kumpanya. Inaasin sa akin ng kumpanya. Anong posisyon? Ano ang ginagawa ko sa kumpanya? Posisyon. Siyempre, assistant. Kung hindi, ano pa ang gusto mong gawin? Assistant maglinis sa opisina. Yung tipo na pinagsisilbihan ng iba. Assistant. Hindi ba dapat ay hepe ka? Tingnan mo, hepe. Ikaw mismo. Magpunas ka muna ng ihi. Ikaw pa ang gusto maging supervisor. Managinip ka pa. Anong sabi mo? May reklamo ka ba? Hindi. Wala akong reklamo. Wala akong. Bakit naman? Noong nakaraang buhay, si Lin Yun ay pumasok sa Xingchen Technology at naging department head. Bakit? Kailangan kong magsimula mula sa simula. Bakit hindi ka pa umaalis? Naisain na ang kontrata ni Ginoo Su. Inilagay ko na dito. Kumusta na ang pag-aangkop ni Lin Yun sa trabaho? Kumusta na? Napakaganda. Ang galing talaga ni Lin Yun. Parang hindi siya bagong graduate sa kolehiyo. Na pumasok sa lipunan. Mas katulad ng isang may kakayahan. At may karanasang tagapamahala. Sa tingin ko, napakababa ng posisyon. Para kay Lin Yun. Ipinasa ko na ang proyekto ni Yunlan. Sa kanya. Anong sinasabi mo? Sa proyekto ng Yunlan Group, para kang nagbibiro lang. Kahit na anuman si Lin Yun, bata pa lang siya, nagtapos lang ng kolehiyo. Sa ganitong proyekto, walang karanasan talaga. Paano mo magagawa na ipasa sa kanya? Itong napakahirap na proyekto. Anong gagawin natin, Ginoo Su? Itong proyekto ay naipamahagi na ilang araw na ang nakalipas. Sa tingin ko, ngayon ay malapit ng tawagan si Lin Yun. Ginoong Su, tinawag niyo ako. Lin Yun, ikaw ang namamahala sa proyekto ng Yunlan. Ito ang sinasabi niyo. Nagawa ko na ang plano. Alam ko na marami kang pinuhunan para sa proyektong ito. Maraming pagsisikap ang iyong inilaan. Ngunit mahirap ang proyektong ito. Sobrang laki nito. Ngayon, hindi mo talaga. Kaya tapusin. Kaya humingi ako ng tulong. Ginoo Su. O kaya, mas maganda kung titingnan mo na lang. Alam ko kung ano ang iniisip mo, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, bibigyan kita ng pagkakataon na makaranas ng isang pagsubok. Ang iyong kasalukuyang tungkulin ay sundan ng maigi at matuto ng marami. Kailangan ko pang matuto. Sa nakaraang buhay, kahit na ako ay isang puppet, ang kakayahang magtrabaho ay nasa mga bituin. Walang makakatapat sa akin. Ginoong Su, baka mas mabuting tingnan mo na lang. Mukhang talagang pinahahalagahan ni Lin Yun ang proyektong ito. Kung hindi ko ito titingnan, baka magalit siya. Sana hindi masyadong pangit ang pagkakasulat. Isinulat ng intern. Ano bang aasahan mo? Basta makabasa, ayos na. Itong plano, sobrang perpekto. Kahit na ako ang sumulat nito, hindi ko talaga magagawa. Ang ganda ng planong ito. Ikaw ang gumawa nito. Ako ang nagsulat. May problema ba? Walang problema. May karanasan ka ba? Itong plano, parang hindi ito bagong graduate. Kaya ng mga estudyante,
Karaniwan, hindi talaga kayang isulat ng mga estudyante. Ngunit nagsimula na akong makipag-ugnayan sa mga proyekto at pamamahala sa kolehiyo. Tulad ng pagsusulat ng mga plano. Napakabata pa nito. Parang, talagang nakakita ako ng kayamanan. Mukhang pinagsasayang lang ang iyong talento bilang sekretarya. Talaga namang sayang ito. Panahon na, Ginoong Lin. Kailangan na nating umalis. Naiintindihan ko na. Narinig ko, Ginoong Su. Nababalik ka para magmana ng mga ari-arian ng pamilya Su. Yikset, nitong mga nakaraang taon. Napatunayan ko na ang kakayahan kong pamahalaan ang kumpanya. Matagal nang pinipilit ng pamilya ko. Ilang beses na, hindi ko rin maiiwasan. Nagawin ito ng mas matagal. Sinabi ni Ginoong Su na bumalik ka. Pero hindi ka umalis. Naiwan ka kay Ginoong Lin, di ba? Sino ang naiwan sa kanya? Kung patuloy kang magbabaluktot, umalis ka na. Sige, pupunta ako para ipaalam kay Ginoong Lin. Ang balita tungkol sa paglipat sa Su Group. Sandali lang. Huwag mo munang sabihin sa kanya. Gusto kong bigyan siya ng sorpresa. Tatay ko, pinauwi niya ako para kumain. Iuwi ko siya para makilala ang mga magulang. Umalis ka. Umalis ka. Ganun ba kahalata? Derek Lin, hindi ka ba sasama sa reunion ng mga kaklase? Bakit nakasuot ka ng ganito? Nadumihan yung damit mo nang hindi sinasadya. Nagpalit na lang ako ng kahit ano. Sige, tara na, sige. Zhang Chen, matagal na tayong hindi nagkita. O hindi. Ngayon dapat tawagin na si Ginoong Zhang. Talagang umunlad si Zhang Chen. Sa loob ng 4 na taon. Mula sa sangguniang kumpanya ng Xingchen Technology. Naging vice presidente na. At talagang pinahahalagahan ni Ginoong Chen. Sa hinaharap baka, siya pa rin ang presidente ng Star Corporation. Sabi nila, narinig ko na, ngayong pagkakataon Star Technology ay nakipag-ugnayan sa pakikipagtulungan sa grupo ni Su, na isang malaking grupo talaga. Yun siyang pinakamayamang grupo. Kayaman na kayang makipagsabayan sa bansa. Zhang Chen, pagbutihin mo ang pag-unlad. Dito na dapat ito, hindi ba? Linyon, sa wakas ay dumating ka na. Ito ba ay hindi sa ating paaralan? Siya na ang henyo, si Linyon. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Paano ka naging ganyan? Linyon, bakit ka dumating na nakasuot ng ganyan? Hindi naman siguro. Kakatapos mo lang sa construction site. Hindi ko akalain na noong panahon sa paaralan, ikaw ang pinakamahusay na estudyante. Nasa construction site pa pala siya. Kung sasabihin ko nga, si Zhang Chen pa rin ang sinasabi ko. May potential talaga. Director. Reunion lang naman. Pumili lang ako ng damit na basta. Dumating na lang ako. Talaga ba? Basta na lang magsuot. Kung hindi mo sasabihin. Akala ko talaga may nakikita kong isang pulubi. Zhang Chen. Narinig ko. Maganda ang kalagayan mo sa Xingchen. Hindi nakapagtataka. Nagbago na ang tono ng pagsasalita. Ngayon ako ay Vice Presidente ng Sangay ng Xingchen Technology. Sa mataas na lipunan na hindi mo mararanasan sa buong buhay mo. Mga taong nakilala ko ay mga tao na hindi mo makikilala sa buong buhay mo. Mga tao na hindi mo makikilala. Sangay, noong panahon ni Chen Ming, ginamit din niya ang ganitong diskarte para ipasa sa akin ang paratang ng pangurakot sa pondo ng gobyerno. Pinasisikipan mo ako na maging kanilang puppet. Sana sa araw na ikaw ay maging scapegoat, makapagpatawa ka pa rin. Dahil hindi ako welcome dito. Mas mabuti pang umuwi na ako. Sandali lang, Linyon. Kahit papaano, estudyante ka ng paaralang ito. Lumabas na. Ang salu-salo ngayon ay para sa pangangalap ng pondo para sa paaralan. Dapat bang manatili tayo?
Makilahok na lang. Isa siyang mabahong manggagawa. Anong silbi ng manatili? Tingnan mo ang itsura niyang mahirap. Itong mga taong ito ay gaya pa rin ng dati. Mapanuri sa mga nakaraang taon. Salamat kay Zhang Chen sa kanyang suporta. Kaya ang aming paaralan ay nagkaroon ng magandang pag-unlad. Guro, hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Walang anuman, guro. Tulong sa aming paaralan. Responsibilidad ko ito. Tama nga. Ngayon ay darating ako sa pagtitipon. Sa ngalan ng pangkalahatang tagapamahala na si Chen. Para sa ating paaralan. Na nag-donate ng 3 milyong yuan. Ay, Zhang Chen, kaibigan. Sinasabi mo na. Wala nang sinasabi. Iniinom ko ang isang baso para sa iyo at kay Yan. Chen, salamat sa malaking suporta ng pamilya Chen. Uunahin ko nang inumin ito. Itong maliit na perang ito. Para sa amin, ang pamilya ni Chen. Hindi gaano kalaki. Sa pagtangkilik, alalahanin ang pinagmulan. Hindi tulad ng iba. Sa mga nagdaang taon, wala kaming naging ambag sa paaralan. Wala. Nagmamalaki pa na dumalo sa salu-salo. Kung walang problema, hayaan na lang na pirmahan ang kontrata. Nang mabilis. Sabi ng mga tao niya, Ginoong Lin, nasa sugroup tayo. Mga hotel sa ilalim ng sumali sa salu-salo ng paaralan. Salu-salo. Hindi man lang siya nagsabi sa akin. Dahil kailin yun ito. Salu-salo ng paaralan. Kaya't sa ngalan ng sugroup. Ito, magpadala ng isang malaking regalo. Ay naku. Si General Manager Lin ng Group Su. Si Principal Lee. Sa mga nakaraang taon, ako ay laging abala sa trabaho. Totoong hindi ko masyadong naaalala ang paaralan. Narito ang aking munting pasasalamat. Kahit hindi naman marami. Pero sana pa rin. Sige na, sige na. Anong kalokohan namang puso yan? Magdala ng isang piraso ng papel para magbigay. Linyon, ang kapal ng mukha mong magbigay. Pakiramdam ko pa nga nahihiya pa ako humingi. Linyon, Linyon. Sabihin mo nga tungkol sa iyo. Mag-aral ng mabuti. Ang paaralan ay nagsusumikap ng husto. Para sanayin ka. Ganito mo naman pinasasalamatan ang alma mater mo. Zhang Chen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Kakatanggal mo lang ng papel na ito. Ito ang donasyon ko sa paaralan. Ng kontrata para sa isang gusali ng paaralan. Ikaw, nag-donate ka ng isang gusali ng paaralan. Lin yun. Bago ka magluko, pwede ka bang umihi muna? Magandang magmuni-muni ka sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang donasyon? Para sa isang gusali ng paaralan. Kailangan ito ng pera. Hindi bababa sa 5 milyon. Tingnan mo ang itsura mo. Parang hindi ka makapaglabas. Ng kahit 50,000. Nag-donate pa ng gusali. Huwag mong isipin na, sa isang kopyang papel, ay magiging mayaman ka na. Ikaw, Lin yun Mabait kaming nag-imbita sa'yo para dumalo sa salu-salo. Kunin mo ang isang piraso ng puting papel. Para lokohin kami. Director Lay. Dahil lang sa isang salita nila. Ganyan ka na. Kino-question mo ang aking intensyon. Bakit hindi ko pwedeng questionin ka? Kunin mo ang isang puting papel. Tingnan mo ang itsura mong mahirap. Ano ang mayahandog mo? Anong maayos na regalo? Ginoong Lee, kahit na wala akong pera, alam ko pa ring magpasalamat. Hindi ba ang mga mahihirap ay hindi makapagpahayag? Kwalifikasyon ng intensyon. Wala ba? Lin yun. Ganito ka sa mga nakatatanda. Ito ba ang iyong asal? Sinabi ko lang sa iyo. At ganyan mo akong sinagot. Ikaw sa paaralan. Akala mo lang natutunan na. Magmataas sa nakatatanda. Direktor, magpakalma ka muna. Yung mga bisitang nandito ngayon ay mga kilalang tao sa industriya. Kung malaman nila, nagaling tayo sa paaralan na ito, hindi tayo makakasingaw sa harap nila. Sino pa ang magbibigay sa atin sa hinaharap ng donasyon sa paaralan natin? Tama si Zhang Chen. Kung mapapariwara tayo sa ganitong amoy na lugar at masira ang reputasyon ng paaralan natin, ang magiging kawawa ay ikaw. Di namin kayang magbayad ng halaga nito. Mabilis, umalis ka na rito.
Narito ang regalo mula sa Su Group. Narito ang regalo mula sa Su Group. Ginoong Zhao. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Maligayang pagdating. Hindi na, Ginoong Li. Nandito ako ngayon para sa mga regular na gawain. Ito ay regalo mula sa dalaga ng Su Group na ipinadala. Ang dalaga ng Su Group ay nagpadala ng regalo para kay Ginoong Lin. Pondo na 30 milyong. Isang multifunctional na gusali. Isang aklatan. Ang unang bagong uri ng computer. 100 bagong uri ng computer. Talagang malaki ang hakbang ni Su. Itong mga bagay na ito, baka ang halaga ay higit pa sa bilyon. Ang grupong Su ay ang pinakamayaman sa Su. Nagsimula mula sa wala, nakagawa ng trilyong halaga ng kayamanan. Bakit ka, sa isang maliit na pagtitipon, magpapakalunod sa yaman? Ang regalong ito ay galing kay Miss ng grupo ni Su. Sino ba sa atin ang may ganitong karangalan na makatanggap ng pabor mula sa grupo ni Su, ng anak na babae ng pamilya? Hindi na kailangang mag-isip pa. Siyempre si Zhang Chen. Zhang Chen. Pero ang Xingchen Technology, ang pinakabatang presidente. Maliban sa kanya, sino pa ang makakalapit sa ganitong antas ng tao? Narinig ko si Su Shufu ay may isang nag-iisang anak na babae. Sa hinaharap siya ang mamamahala sa Su Group. Si Zhang Chen ay bata at may kakayahan. Baka itong si Lin ay isang panakip lamang na interesado siya kay Zhang Chen. Lin yun, anong tinatawanan mo? Hindi ba dahil kay Zhang Chen ang regalo? Baka naman dahil sa'yo. Principally dahil naipadala na ang regalo. Uunahan na kitang aalis. Ginoong Zhao. Sasamahan kita. Ingat ka. Zhang Chen. Talagang hindi alam ng rektor. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Lahat ito ng rektor ay dapat kong gawin. Pinalaki ako ng paaralan. Siguradong kailangan kong magbalik sa paaralan. Hindi tulad ng ilang tao. Walang kahit kaunting pagbabalik. At alam lang ay magdulot ng gulo. Ito ang mga bagay na ibinigay ko. Hindi ito kayang tumbasan ng mga regalong ito. Ngunit hindi ito dahilan para questionin ninyo ang aking intensyon. Ginoong Li. Ngayon ba, dahil sa suot kong damit na ito, maari na ninyong wasakin ang aking regalo. Nagtatanong ka sa aking intensyon. Biro lang. Noong mga panahong iyon, hindi ko ba ibinigay sa iyo ang pagkakataon? Ikaw na mismo ang hindi marunong pahalagahan. Ngayon, ganito na ang kalagayan mo. Ngayon, kami pa ang sinisisi mo. Huwag kang magpakaawa dito. Ngayon sa pagtitipong ito, dapat hindi ako pumunta. Tulad mo na nakikisama sa mga makapangyarihan at naninindak sa mga mahihina, hindi ka dapat maging punong guro. Ano ka ba talaga? Naglalakas loob kang punahin ako. Walang hiya. Naglakas loob ka bang saktan si Ginoong Lin? Si Ginoong Chen ng Su Group. Bakit siya nandito? Ginoong Chen, dumating ka para sa salu-salo. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Para maasikaso kita. Ginoong Lin, ayos ka lang ba? Ikaw ay... Si Ginoong Su ang pumarito para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Pakitawag si Ginoong Lin para makipag-usap. Sa tingin ko ikaw na yon, di ba? Wala akong problema. Wala akong problema. Dahil inimbitahan ni Ginoong Su. Sige, tara na. Sandali lang. Ginoong Chen. Nagkamali ka ba? Itong tao na ito. Paano maaaring? Kliyente ni Ginoong Su. Nga, Ginoong Chen. Isa lang siyang mabahong manggagawa. Paano maaaring maging bisita ni Ginoong Su? Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Mukhang talagang nagtatrabaho sa site. Sinabi lang ni Ginoong Su na ipag-imbita ko si Ginoong Lin. At hindi niya sinabi sa akin kung ano ang hitsura ni Ginoong Lin. Talaga ba? Nagkamali ako. Ginoong Chen. Ang taong ito ay isang sinungaling. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kung malaman ni Ginoong Su na nagkamali ka ng tao. Hindi ito isang maliit na bagay. Ang Star Technology ay nakikipag-usap sa
grupo para sa pakikipagtulungan. Sige na, mas mabuti pang walang gulo. Mukhang mali ang pagkakakilala ni Miss Chen. Ingat kayo. Linyon, ang lakas ng loob mo. Mga nagtatangkang magpanggap na mga bisita ng Su-group. Mga kaibigan, si Linyon ay napakamapangahas. Na magpanggap na mga bisita ng Su-group. Kami sa Xingchen Technology. Bilang kasosyo na makikipagtulungan sa Su-group, may obligasyon akong turuan ang mandaraya na ito. Anong gagawin nyo? Arestuhin nyo siya. Hala, Ginoo Su. Pinagsabi sa hotel na si Ginoo Lin. Binugbog sa hotel. Hindi pwedeng mangyari ito. Gusto kong makita. Sino ang may ganitong katapangan? Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Talagang para kang aso. Dati, hindi ka ba sobrang mayabang? Sobrang mapagmataas, di ba? Ngayon, lumuhod ka. Tumingin ka sa akin at tumahol ng 3 beses. Palalayain kita. Kung hindi, nangangarap ka. Akala mo ba hindi ko kayang galawin ka? Maaari kitang pisilin hanggang mamatay. Kasing dali lang ng isang langgam. Tulad ng ganito. Ay naku, ang brutal. Ayoko nang tumingin pa. Sabihin mo nga. Pinapagawa kitang tumangis ng aso ng 3 beses. Ganun lang kasimple. Kailangan pa akong pilitin na manakit. Ako ay mabuting tao. Tatawag ka ba o hindi? Dalhin mo ang bote ng alak. Tawagin mo ba? Ako'y tinatawag. Tawagin mo akong nanay mo. CJ. Matigas ang bibig, ituloy mo lang. Huwag kang huminto, dalhin mo ang bote ng alak. Wala nang bote ng alak. Sige na, sapat na iyon. Hindi naman kailangang maging ganito kabigat. Ano ang alam mo? Kailangan lang turuan ang cute na ito. Dapat talaga siyang turuan ng ganito. Kung hindi, hindi siya matututo. Ginagawa ko rin ito. Para sa Su-group. Huwag. Huwag. Huwag na magpatuloy sa pag-aari. Ang pangalan ko ay. Hindi ka ba masyadong matigas ang ulo? Hindi ba't matigas ang ulo mo kanina? Pero kailangan mo pa rin akong gawing aso. Sige, magsalita ka ng mas malakas, hindi ko marinig. Ikaw, ang cute mo. Naglakas loob kang kagatin ako. Dalhin mo sa akin ang natitirang bote ng alak. Lahat ng natira. Babasagin ko ang mga ngipin niya. Isa-isa, babasagin ko. Gusto kong mamatay siya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Linyon, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ganito na ang sitwasyon, sinasabi mo pang ayos lang. Akala ko kung sino ka. Ay, ikaw pala itong maliit na kasintahan. Paano? Nakita mong tinatamaan kita. Nasasaktan ba ang minamahal kong maliit? Tao, hawakan niyo siya, pigilan niyo. Bitawan mo ako. Ako ay mula sa Stereo Technology. Kung magtatangka kayong gumalaw sa akin, hindi kita pababayaan talaga. Ikaw na cute, susubukan mong saktan ako. Ibabalik ko lang sa'yo ito. Naku,
Sila pa ang nagsasalita na susuntukin si Zhang Chen. Si Zhang Chen ay mula sa Xingchen Technology. Si General Manager Chen ang tao niya. Si Ginoong Chen ay nasa Yoncheng. Isang kamay ang nagtatakip sa lahat. Nakaaway si Lin Yun at ang iba kay Ginoong Chen. Walang magandang kahihinatnan iyon. Tara, pumunta tayo sa ospital. CJ, huminto kayo. Sinaktan ninyo ang tao ko. Gusto mong umalis pa rin. Bitawan mo ako. Ang cute mong maliit. At ikaw, Lin Yun. Sobrang lakas mong manakit sa akin. CJ, anong magagawa ko kung saktan kita? Ginamot niyo si Lin Yun hanggang ganito. Hindi ko pa kayo nahaharap sa usapan. Dapat siyang matamaan. Sino bang nag-utos sa kanya na magpanggap? Bilang bisita ng pamilya Su. Isa lang siyang mabahong manggagawa. Kahit napatayin ko siya. Ano naman ang mangyayari? Akala niyo ba may ilang maruming pera? Maaari na bang maging walang batas? Ano ngayon? Hindi mo ba alam? Ano ang background ng pamilya Chen? Sa Yoncheng, sa isang salita ko lang. Mawawala ka. Kasama ng kumpanya mo. Hindi ka na makakapagpatuloy. Sige, gusto kong makita. Paano ninyo ako pinapahirapan? Sa Yoncheng, Qian, Xingchen Technology. Hindi ito kaya. Ngayon para sa atin. Hayaan mo akong ayusin ito. Huwag mong sabihin na ako ang nakakaapekto sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, maniwala ka sa akin. Si Qian na ito. Anong background niya? Bakit siya ang bastos? Kahit anong background niya. May pinagsisisihan siyang si Miss Chen. Nasaktan si Ginoong Chen. Pero nasaktan din. Teknolohiya ng Xingchen. Nasaktan ang buong Yuncheng. Tumawag at magpasundo. Kahit patawagan mo. Ang Diyos ng Langit, wala rin itong silbi. Kayo, ay hindi makakaligtas sa Yoncheng. Nang ganito, sa Yoncheng, maliban sa Su Group, si Su ang pinakamayaman. Sino pa ang may lakas ng loob? Namang inis sa Star Technology. Tutulungan kita. Si Su Wenshan na sinasabi nyo, ay ang tatay ko. Sabi niya siya ay anak na babae ni Su Wenshan. Prinsesa ng Su pamilya. Qian, ikaw. Impossible. Nabalitaan ko na anak ng pinakamayamang tao sa Su. Palaging nasa ibang bansa. Nagpapalawak ng karanasan. Paano ka naman magiging anak ng pinakamayamang tao sa Su? Tama. Isa siyang isang pasong kumpanya. Maliit na boss. Paano maaaring siya ang anak na babae ni Su? Su pinakamayaman. Sige na, kayong dalawa. Mga walang alam sa buhay. Nangahas kayong magpanggap na tao mula sa Su. Peke ba talaga? Malalaman mo rin mamaya. Tapos na kayong dalawa. Tinawagan ko na ang tatay ko. Kasama niya si Ginoong Su para sa kontrata. Darating na sila mamaya. Para ilantad kayong dalawang manluloko. Kayo lang. Gusto mo pang makipagtulungan sa Su Group. Nangangarap. Ngayon, bilang Pangulo ng Su Group, formal kitang pinapaalam na ang pakikipagtulungan ay kinansela. Akala mo ba talaga? Ikaw ay anak ng Su pamilya. Dad ko ay mayat-maya lang kasama si Su, ang pinakamayamang tao. Para iwasan ang iyong kasinungalingan. Puntahan sila. Kailangan pa bang lumabas si Su, ang pinakamayamang tao? Sa Stereo Ege Technology natin. Kaya lang, isang pindot lang ay kaya na natin. Hayaan silang maghirap sa lungsod ng ulap. Hindi na nila kaya. Pero, kung magagawa mong samahan ako magdamag, magpapasya ako ng maayos. Palayain ko kayo. CJ, gusto kong makita kung ano nang mangyayari. Paano ninyo ako pinabayaan na hindi makasurvive sa Yoncheng? Sige na, Suki. Hindi maganda, may nangbuli sa dalaga. Ano? Suking mayaman. Bakit hindi pa siya dumating? Walang problema, di ba? Hindi maganda, Ginoong Chen. Tumawag si Su Shufu at sinabi, tungkol sa kontrata. Pag-usapan na lang bukas. Sabi niya may iba. Siyang mahalagang bagay. Hindi na siya pipirma. Tama ba? Saan kami nagkamali? Hindi nasisiyahan si Su Shufu.
Hindi rin namin alam eh. Ah, tama nga. Tumawag yung dalaga doon. Nahuli ng hotel ang dalawa, na nagpapanggap na si Su Shufu. Mga mandaraya ng pamilya. Sandali. Anong sinabi mo? Sinungaling. Kahit hindi ko alam kung saan ko na-offend si Su Shufu. Pero kung makakatulong ako na mahuli ni Su Shufu, ang dalawang sinungaling na ito, tungkol sa pag-sign ng kontrata, may pag-asa na ba? CJ, dalhin mo ako para makita. Dito. Nasa daan na sina tatay at si Su ang pinakamayaman. Papunta na sila dito. Kayo dalawa. Linisin mo ang leg mo. Maghintay ka na lang sa kamatayan. Tama, Linyon. Yung mga suntok mo kanina. Maaari kitang ipadala sa kulungan para magdusa ka roon. Kayo ang unang umatake. Kung may parusang kulong, kayo ang makukulong. Nangangarap ka lang. Ako ay mula sa Xingchen Technology. Vice Presidente ng Shanghai. Ayokong makulong. Sino ang makakapagpasok sa akin? May kapangyarihan at impluensya ang Xingchen Technology. Ngunit, binubuli ka. Kailangan mong tiisin. Magtiwala ka, Linyon. Kung makapasok ka man, tutulungan kitang alagaan ng maayos ang maliit mong mahal sa buhay. Ikaw, hinding-hindi ka dapat sumuntok sa akin. Sino ito? Na naglakas loob sa teritoryo ng pamilya Chen, na apihin ang aking anak na babae. Tay, tingnan mo sila. Pinapahirapan nila ako. Ganito pala iyon. Bakit? Hindi na makapagpatuloy ang kumpanya. Nandito ka para manloko. Ayos na. Nandito na rin si Chen Ming, ang matandang fox. Kian, alam ko na sinabi mo kanina na ikaw ay anak ng Su, para lang mapanatag ako. Ngayon, mas mahalaga pa rin ang kumpanya para sa'yo. Umalis ka na muna. Gino Chen, dahil nandito ka na nga ngayon, magandang pag-usapan natin ang mga bagay ng maayos. Ikaw kasi, ang may karapatang na magtanong ano, at sinubukan mo pang makipag-usap sa akin ng rason. Inabuso ka ng anak ko. Kaligayahan mo na yun, at nagmamaliit ka pa. Gino Chen, Sterry Technology. Kahit papaano, isa itong kumpanyang may market value na higit sa 1 bilyong yuan, di ba? Ganon ang ginagawa mo. Hindi ka natatakot na kumalat ito. Makakaapekto sa reputasyon ng Steritech. Sa tingin mo, sino ang maniniwala sa inyo? Kahit alam mong Steritech, huwag ka namang magpakaaso. At nagmamaliit pa rin kayo, mga kamag-anak ni Su Shufu. Kalihim-an, ipadala ang mga ginawa nila kay Su Shufu para makita niya mismo. Ngayon, ipadala na ang abiso sa mga negosyo sa Yuncheng. Para sa 2 taong ito, lahat ng aming kumpanya, Sterry Technology, at ang aming mga kasosyo, ay hindi tatanggapin o makikipagtulungan. Kailangan ko silang tuluyang alisin. Para silang puksain ng tuluyan. Hanggang sa wala na silang matira. Sige po, tatay. Kontrolado ng pamilya Chen ang Xingchen Technology, na may salitang isang salita, maliban kay mayamang Su. Buong Yuncheng. Walang sinuman ang naglakas loob na sumuway sa kanyang utos. Saan pa kailangan na makialam si mayamang Su? Si Ginoong Chen lang ang kailangan. Aaban sila. Sapat na iyon para sa kanila. Hintayin natin si Su, ang pinakamayamang tao, na kumilos. Sa Yuncheng, wala nang natitirang lugar para sa kanila. Para magtago. Ginoong Chen. Ganoon ang inyong ginawa. Hindi mo ba naiisip na medyo masyadong mababa ito? Bata ka pa. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng maayos. Sa lipunang ito, walang kapangyarihan. Karapat-dapat talagang maapi. Ang bawat tao ay dapat managot sa kanyang ginawa. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Huwag mong idamay ang iba. Ganito ba ang paraan mo ng pagmamakaawa? Linyon. Ngayon, agad-agad, lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa akin. Maaari kong isaalang-alang ito kay General Manager Chen. Tutulungan ko kayong magpasundo. Bigyan namin kayo ng palugit. Kian,
Huwag na kayong makipag-usap sa kanila. Aalis na tayo. Kapal na mukha ni Manager Zhao. Nasa hotel lang si Lin Yunming. Sinasabi niya na, hindi niya mahanap ang tao. Kakalabas ko lang. At nagkaroon na agad ng gulo. Mabilis pa, mas mabilis pa. Sa ugali ni Chen Ming, itong matandang soro. Na personalidad, nakaluhod ako sa kanya. Hindi rin siya nagbigay ng tawad sa akin. Ayon sa aking kaalaman, Ginoong Chen. Ang ugali ni Ginoong Su ay matuwid at tapat. Hindi siya tumatanggap ng kasinungalingan. Sa ganitong paraan ng paggamit ng kapangyarihan, hindi ka ba natatakot na malaman niya? Kanselahin ang kontrata. Ano ka ba? Ako'y Chen. Kahit hindi kasing taas ng Su Group. Sa Yoncheng, isa rin kami sa mga kilalang pamilya. Sa tingin mo ba si Su? Gagawin yan para sa inyo. Mga walang kwentang tao. Mga amoy isda at hipon. Nasaktan mo ba ako? Hindi ka man lang tinitingnan ang sarili mo. Anong klase kang tao? Ganyan ang ginagawa ninyo. Hindi kayo natatakot na magkaproblema. Anong parusa ang hinihintay ninyo? Ang pamilya Chen ko sa Yoncheng ay parang langit. Kung gusto mo, na hindi ko patayin ang iyong maliit na kasintahan. Hindi naman ito hindi maikakausap. Ako. Mayroon akong mga tapat na tauhan. Matagal na silang gutom. Mukhang may konting ganda pa rin. Basta mapaligaya ko lang ang mga tauhan ko. Ayos na ako. Hindi rin naman ako tutol. Napakawalan itong maliit na cutie. Chen Ming, tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Magbabayad ka para sa mga salitang sinasabi mo. Nang bayad, interesado talaga ako. Gusto kong malaman kung ano ang magagawa mong ipagbayad sa akin. Anong bayad ang kaya mong ibigay? Para sa akin. Kami ang Starry SK Technology. Agad-agad. Makikipag-ugnayan na kami kay Su, ang pinakamayamang tao. Grupo ng Su. Nakipagkasundo. Sa hinaharap sa Yoncheng. Kami ang mga hari. Kayo, mga cute na ito. Anong karapatan ninyo? Para ipagawa sa akin ito. Gusto niyong makipagtulungan. Mga taong katulad ninyo. Ang Su Group ay laging magbabawal sa inyo. Huwag ka nang makipag-usap sa kanila, Kian. Tara na. Huminto ka. Akala mo anong lugar ito? Basta-basta na lang papasok. May tao. Ibigay mo sa akin ang maliit na cute na ito. Patayin mo. At ibigay mo rin sa akin ang maliit na cute na ito. Hawakan mo siya. Umalis na tayo. Tumigil kayong lahat. Dumating na ang tatay ko. Si Su ang pinakamayaman. Talagang ikaw ang tatay ni Su ang pinakamayaman. Hindi talaga naniwala ang taong ito sa akin. Su ang pinakamayaman. Talagang sobrang busy mo ah. Sa wakas, naimbitahan ka na namin. Sige na. Gino Chen. Ang ganda ng ginawa mo talaga. Pinuri ako ng mayamang Su. Mukhang talagang nasa puso ni Su ang pagdakip sa mga mandaraya. Siyempre, ito ay dapat nating gawin. Itong dalawang mabahong daga sa kanal ay naglakas loob na gamitin ang pangalan ng Su Group. Nagmamalaki at nanlilinlang sa labas. Siyempre, kailangan kong ipagtanggol ang reputasyon ni Ginoong Su. Hindi ba't sinabi ninyong dalawa, kapag dumating si Ginoong Su, kailangan akong magbayad ng halaga. Ngayon, nandito na si Ginoong Su. Gusto kong makita. Sino ang nagbayad ng presyo? Tay, tingnan mo ang itsura nilang dalawa. Parang natatakot sila. Hindi makapagsalita. Sila nga ang dalawa. Itong mga sinungaling. Nagmamalaki pang maging pamilya mo. Itong cute na ito. Sinasabing kayo ay mga bisita ng Su Group. At itong maliit na cute ay naglakas loob na sabihing siya ay inyong anak. Ang mga kilos ng mga Su ay talagang nasisira ang reputasyon ng Su Group. Huwag na huwag silang palampasin. Ginoong Su, kung hindi mo kayang gawin, maaari mong ipasa ang cute na ito. Kasama ng cute na ito. Sa aking mga kamay. Ako na ang bahala.
Ginoong Su, ano ang ginagawa mo? Chen Ming, ikaw ay, ano bang klaseng tao? Sa harap ko, palaging tinatawag akong maliit na masamang tao. Sinisiraan ako bilang anak ni Su Wenshan. Ito, talagang hindi nagsinungaling si Su Qianqian. Totoo talaga siya, ang anak ng mayamang Su. Diyos ko, paano nangyari ito? Sa pagkakataong ito, parang nakatapak na sa bakal ang pamilya Chen. Kahit na ang pamilya Chen, ito ang pinakamayamang pamilya sa Yongcheng. Ngunit kung pag-uusapan ang yaman at kapangyarihan, paano ito maihahambing sa pinakamayaman? Sa buong lalawigan ang Su Group, kasing taas ng kanilang antas. Siya ay ang anak na babae ng Su Group. Paano nangyari ito? Impossible. Su Qianqian, paano pwedeng mangyari iyon, na siya ang anak na babae ng Su Corporation? Ang ibig mong sabihin ay, hindi ko nakilala ang sarili kong anak na babae. Kahit na, hindi ko ito ibig sabihin. Nakaraang buhay, nalaman kong malapit na ako sa tagumpay. Isang hakbang na lang pala. Oh Diyos, bakit mo ako ginagawang biro na ganito? Ikaw, ikaw, ikaw ang nagnakaw ng lahat sa akin. Grupo ni Su, dapat sana ay akin ito. Dalhin niyo na, itong taong baliw na nagsasalita ng walang kwenta. Alisin niyo siya. Tumayo ka, hindi ito pwedeng mangyari. Bitawan mo ako. Hindi ito tama. Hindi pwedeng mangyari. Tanga, kahit sa nakaraang buhay, ipapakita ko sa'yo ang pagkakakilanlan ni Su Qianqian. Maaari ka ba niyang pahalagahan? Ginoong Su, ayon sa inyong utos, ang Su Group at ang Xingchen Technology ay nakipagtulungan at nalinis na lahat. At sa industriya, naglabas ng utos ng pagtutol. Nakatigil na ang daloy ng pera ng pamilya Chen. Anong nangyari, Dad? Wala na. Wala nang natira. Ilang kasosyo ang tumawag at nagsabi na nais nilang tapusin ang kontrata sa atin. Ang pondo ng kumpanya naka-freeze din. Ginoong Su, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Kung alam ko lang na siya ay anak niyo, kahit 100 tapang, hindi ko pa rin magagawa iyon. Siya nga. Lahat ito'y gawa ng maliit na hayop. Itong sinasabi mo, maliit na hayop, siya ang magiging manugang ng pamilya Su. Ano? Manugang? Biyenan. Chen Ming. Sa mga nakaraang taon, sobrang komportable ka na siguro. Yung mga tao sa Su pamilya, lahat ay nakakatapang. Ngayon, hindi pa tapos ang laban natin. Ginoo Su, huwag kang umalis. Makinig ka sa akin. Ipaliwanag mo, Ginoong Su. Ako. Nandito kayo, 1 buwan na sa Su Group. Nakaangkop ka ba sa trabaho? Narinig ko na pagdating nyo. Naglinis kayo ng ilang tao. Magaling ka, bata. Lahat ay dahil sa kaunting pagsisikap. Hindi ko kayang angkinin. Ay naku, tama na. Aking sariling anak na babae. Alam ko ba hindi? Noong una ang Qianqian Technology. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sanang huminto. Tay, sige na. Hindi na ako magsasalita. Ngayon, dumating ako para sa inyo. 2 bagay lang. Ito ang unang bagay. Kailan kayo maaaring magbigay sa akin? Ginoong Su, sa mga nakaraang taon kasama si Qianqian. Sama-sama tayong magsikap. Ako at siya ay tunay na nagmamahalan. Tiyak na gagawin ko ang lahat para kay Qianqian.
Maaari mong ipagkatiwala siya sa akin. Kung ganoon, magpakasal na kayo agad. Gusto ko nang mahawakan ang apo ko. Sige na, huwag ka nang magbiro. Ngayon ay, pag-usapan natin ang tungkol sa Pamilya Zhao. Pamilya Zhao ay nasa kabisera. Ang grupo ni Zhao, tama ba? Dapat naman siguro. Walang masyadong interes sa kanila, di ba? Yung Zhao family, naghahanda na magpunta sa South para magbukas ng merkado. Kung magagawa natin, na makipag-ugnayan sa kanila, para sa atin, na grupo ng Su. Ito ay isang tukoy na hakbang, kaya ako at si Kian, kayo bukas, ay pupunta sa bahay ni Zhao para sa salu-salo. Subukan ninyong makuha ang pakikipagtulungan na ito. Sige na, kaya maaari na kayong umalis. Okay. Paano? Totoo ba ang sinabi mo kanina? Totoo ba iyon? Palagi kong iniisip na ang pag-unlad ng relasyon natin ay medyo kakaiba. Hindi ito katulad ng karaniwang magkasintahan. Bakit hindi? Sino ba naman ang hindi pa nagpapakita ng senyales ng kasal? Akala ko naiintindihan mo na lahat. Naiintindihan ko naman. Pero ang mga babae, kailangan ng romansa. Pero ang mga babae, kailangan ba ng romansa? Nakuha, mahal na asawa. Bibigyan kita palagi. Tara na. Hoy, Zhao, kapatid na Su, kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Bakit mo kailangang magpasok ng gulo? Sa pagkakataong ito na pumunta sa South, kailangan lang kitang kunin para pumirma ng kontrata. Sa dami ng ating mga taon na magkasama, hindi na ba ako maghahanap ng iba? Kuya, sabihin mo na ang totoo. Noong araw, hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Saan ako meron? Ngayon, si Zhao Shanhe ay nagsasalita ulit tungkol dito. Sasabihin ko na sayo. Sa pagkakataong ito, pinayagan ko ang aking anak na babae at manugang ko na personal na gawin ito. Mag-ehersisyo, mag-ehersisyo. Kailangan mong, huwag mo akong pakialaman. Huwag kang mag-alala. Pagdating ko, mag-inuman tayo ng maayos, pare. Sabi mo, si Chairman Zhao, talagang makakatulong sa atin. Ngayon, ito lang ang paraan na meron tayo. Ngayon, ang Su family ay pinipilit kaming pigilan. Halos hindi na kami makayanan. Walang sinuman sa Yuncheng ang makipagtulungan sa amin. Kung gusto nating makalusot, kailangan talagang makahanap ng bagong kakampi. Ano ang kinalaman nito? Kay Chairman Zhao, ano ang koneksyon? Nakatanggap ako ng balita na ang pamilya Zhao sa Beijing ay magpapa-south para palawakin ang merkado. Si Chairman Zhao ay pwedeng-pwede makipag-ugnayan sa kanila. Ang Zhao ay mula sa lungsod, isang prominenteng pamilya, Zhao. Sa industriya ng renewable energy sa bansa, ang Zhao ang nangunguna. Sa kapangyarihan ng Zhao ay hindi basta-basta. Walang sinuman sa pamilya Sunang Yunan ang makakapantay dito. Basta't tayo makasakay sa linya na ito, ang mga pagdaramdam na naranasan ay maibabalik pa, hindi lang iyon, kundi makakapagpatuloy pa tayo. Sa oras na iyon, kailangan nating ipakita sa mga tao ng pamilya Su. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Pero, itong si Pangulong Zhao, talaga bang makakatulong sa atin? Siyempre, makakatulong siya. May espesyal na ugnayan si Pangulong Zhao sa mga lalaki. Basta't si Zhang Chen ay maayos na makapaglingkod kay Pangulong Zhao. Huwag mong sabihin na isang pamilya ng Su, ang kinabukasan ng Yun Province, ay sa atin. Anong sinasabi mo? Kayo pa nga. Ang pamilya kong Chen, naabot sa ganitong kalagayan, ay dahil sa inyo. Anong karapatan mo para tumanggi? Ako. Ako ang chairman ng Sangay ng Xingchen Technology. Wala kang karapatang gawin yan. CJ, tara na. Kailangan mo lang ngayon. Kung maglalakas loob kang lumabas ng pinto na to, may paraan ako. Ipapadala kita.
Talaga bang akala mo, makakaupo ka sa posisyong ito? Sa kakayahan mo ba nakasalalay ang pagiging si? May kinalaman kayo sa panloloko sa kumpanya. Hindi ka pa rin masyadong tanga. Sa kabuuan, kung ayaw mong magkaproblema, maging mabuti kang aso. Maging masunurin ka sa akin. At alagaan si Ginoong Zhao. CJ. Hindi lang mga tao sa Yuncheng, kundi pati ang mga mayayaman sa buong Yunseng. Karaniwan nang nandito na sila. Siyempre, ang Zhao family sa Kyoto ay kabilang sa pinakamataas at nangungunang angkan sa bansa. Ang kanilang impluensya ay umabot na sa kaya't nakakaapekto na sila sa buong bansa. Kahit ang pamilya namin, ang Su, hindi mo na kayang abutin ang mga ito. Lin yun. Sila ay nandito rin. Ito ba ay si Jianji? Su, bakit? Si Ji. Su ay matanda na. Pinadala ka na ganito. Bata na may dilaw na buhok. Pumunta sa ganitong pagtitipon. Hindi makakasingit kay Ginoong Chen. Lahat tayo ay matanda na. Pero kailangan pang lumaban. Paano? Malapit nang magsara ang Steritech. Maalalahanin ang salita. Huwag akalaing makapangyarihan kayo. May iso na pamilya bilang suporta. Kaya't makakapagpahinga ng payapa. Sinasabi ko sa'yo, may mga tao pang mas mataas. Anong nangyayari? Si Chen Ming, ang matandang ito. Kumain ba siya ng Viagra ngayon? Nangahas pa talagang provokahin ang Su na pamilya. May mali. Nag-aalala pa rin si Ginoong Chen. Tungkol sa Xingchen Technology. Baka magsara ito. Hayaan kayong maging masaya. Kapag dumating na si Ginoong Huang, makikita niyo kung paano ko kayo aayusin. Hindi ko inasahan. Pati si Jianji. Su ay nandito. Mukhang determinado ang pamilya Su sa pagsasamang ito. Sa kabila ng lahat, ang pamilya Zhao ay isang makapangyarihang grupo sa Kyoto. Kahit na ang pamilya Su, malayo pa rin ang agwat. Hindi na nakakagulat na nandito si Jianji. Su, si Jianji. Su mismo ang kumilos. Mukhang wala tayong anumang pagkakataon ngayon. Mga direktor, huwag niyo akong patayin sa sobrang papuri. Tungkol sa pakikipagtulungan, magdepende tayo sa ating kakayahan. Narito na. Dumating na ang pamilya Zhao. Bakit hindi pamilya Zhao? Kaka-receive lang ng balita. May biglaang bagay si Ginoong Zhao. Kaya pinadala muna ang kinatawan. Kinatawan Huang. Maligayang pagdating. Ako si Yun Cheng. Si Chen Ming, presidente ng Steri Technology. Nabanggit na ba ni Chairman Zhao sa'yo? Chairman, bago pumunta sa Yun Cheng, pinag-utusan niya na makipag-usap sa mga bisitang mahahalaga tungkol sa kooperasyon. Si Lao Zhao pa nga ang nagpakilala kay Chen Jia. Talaga bang ito? Si Chen Ming ba ay Ginoo ng lupon ng mga direktor? Si Ginoo Chen pala. Ikinalulugod kong makilala ka. Hindi ba? Si Ginoo Chen mula sa Steri Technology, hindi ba? Kahit nakilala niya ako. Kinatawa ng Zhao. Kaya ito ay pakikipagtulungan sa Zhao. Hindi ba't ang pamilya Su ay mauuwi na may pagkadismaya? Tunay na si Pangulong Zhao ay tumutupad sa kanyang mga salita. Si Kinatawan Huang ay talagang masigasig. Mukhang ang pamilya Chen at pamilya Zhao ay malaki ang pag-asa sa pakikipagtulungan. Ginoong Huang, naghanda ako ng hapunan. Mag-usap tayo ng mas pribado. Walang kinakain para dito. Kailangan ko pang maghintay sa chairman. Mas mabuti na. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa pakikipagtulungan. Kooperasyon. Ginoong Huang. Ang ibig mong sabihin ay, Ginoong Chen, hindi tama ang pag-arte mong hindi alam. Ito ay direktang utos ng chairman, na ibinigay ng personal. Huwag mong sayangin ang pag-asa ng chairman Talagang napansin ng pamilya Zhao ang kumpanya natin. Hindi ba't napansin nila ang potensyal natin? Ginoong Huang, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigin. Tiwala ng tagapangulo. Kinatawan Huang,
Ako si Sukyankian ng pamilya Su ng Yoncheng. Pangulo ng ehekutibo. Iniinom ko ito para sa inyo. Talagang, napakalaki ng ulo ng pamilya Su. Narito si Ginoong Zhao. Nagpadala ang pamilya Su ng 2 kabataan dito. Hindi alam ng iba, akala nila na hindi pinapansin ng pamilya Su ang pamilya Zhao. Ano bang sinasabi ni Ginoong Chen? Matanda na ang aking ama. Talagang hindi na siya makadalo. Mukhang ang pamilya Chen may hidwaan sa pamilya Su. Itong pamilya Chen ay mga mahalagang bisita ng chairman. Nakaangkla na ako dito. Sa posisyong ito ng maraming taon. Kung tutulungan ko ang pamilya Chen na ayusin ang mga taong ito. Ang pamilya Chen ay nasa harap ng chairman. Magandang salita. Hindi ba? Ginoong Chen, ang salu-salo ngayon ay para sa pagtanggap sa ating chairman. Bakit kahit sino-sino na lang ang pinapayagang pumasok? Kinatawan Huang. Sa pamilya naming Su, ngayon ay talagang may sinseridad na makipagtulungan sa Zhao. Pwede mong tingnan muna ito. Naniniwala ako sa iyo. Pag natapos mong basahin ito, siguradong magiging interesado ka sa aming plano. Pamilya naming Su. Magaling ka ba? Representante Huang. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Siyempre, ako yun. Hindi na kita tinitingnan bilang bahagi ng Su pamilya. Mayroon na kaming Zhao pamilya. Mas magagandang kasosyo. Iyan ay si Ginoong Chen ng Xingchen Technology. Pamilya Chen. Paano napili ng pamilya Zhao si Chen bilang katuwang? Diyos ko. Kamakailan lang, tinarget ng pamilya Su ang pamilya Chen. Ngayon, kinuha na naman ang pakikipagtulungan ng pamilya Su. Hindi ba sila natatakot na tuluyang ma-offend ang pamilya Su? Biro lang, ang pamilya Zhao ay isang tanyag na pamilya sa Kyoto. Ang kanilang impluensya ay hindi maihahambing sa pamilya Su. Ngayon ang dapat masakit ang ulo. Dapat ay ang Su pamilya. Tama rin. Ang Chen pamilya ay nakipag-ugnayan sa Zhao pamilya na nagkagulo. Salamat sa tiwala ni Chairman Zhao. Ako si Chen Ming, kasama ang Xingchen Technology. Handa akong maging kawal ni Ginoo Zhao sa harap ni Ma. Naghihintay ng utos. Sukyankian, Lin yun. Kayong dalawa, hindi talaga ninyo akalaing na ang Su family ninyo ay kayang kontrolin ang Yoncheng ng mag-isa lang. Kami, ang pamilya Chen, ngayon, ay napansin na ni Ginoong Zhao. Isang maliit na pamilya Su. Kung may alam kayo, dapat kayong lumuhod at humingi ng tawad. Maaaring, patawarin pa namin kayo. Kaunti. Ayon sa aking investigasyon, walang kaugnayan ang Zhao pamilya at ang Chen pamilya. Walang anumang relasyon. Siguro ba? Ang kinakatawan ni Huang, dapat ay wala kang kinakatawan. Chairman Zhao, may karapatan kang magpasya, tama ba? Pumunta si Chairman Zhao sa Timog upang maghanap ng mga kasosyo. Kung malaman niya na ang mga tao niya ay may ginagawang mga lihim na hakbang sa likod niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta nito. Tumahimik ka. Ikaw, isang tamad na umaasa sa iba, na naglakas loob na magsalita sa harap ng kinatawan ni Huang. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kung magbabaluktot ka ng katotohanan? Huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Mga kalokohan, kayo'y naglakas loob na mang-abala sa pagtitipon ng pamilya Zhao. Tawagin ang tao. Paalisin niyo sila. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang gawin ito. Bakit ka nandito? Para makita ang isang matagal ng kaibigan. Huang ang pangalan niya. Ikaw ang taong iyon. Sino ang pinuno ng Su family? Yung sinabi mong salita kanina, nabalitaan ko. Narinig ko na gusto mong gawin sa akin. Ang anak niyang babae at manugang niya. Pinapalaya sila, di ba? Ano ngayon? Isang buhaya sa ilalim ng balon ng Su. Talagang hindi nila alam
Gaano kalaki ang kanilang kakayahan? Dad, uwi na tayo. Ang kasiyahan na ito. Wala namang kwenta. Zhao Shenhe. Itong gago na ito. Paano mo siya nailabas? Bilang isang tauhan mo. Magmatigas ka. Ano ka ba? Nagmamalaki ka pang hindi igalang ang chairman. Si Su Wenshan. Nandito si Kinatawan Huang. Maging ganito ka pa. Na nagmamalaki. Nandito si Director Zhao. Nasa daan na siya papunta rito. Darating na siya mamaya. Sasaktan kita ng personal. Kaya talagang interesado ako. Paano niya ako sasaktan? At saka, bakit ka naka-standby dito? Ako. Si Su Wenshan. Nasa harap ko, naglakas loob ka pang. Banta sa mahalagang bisita ni Ginoong Zhao. Alam mo ba? Si Ginoong Chen ay itinakdang katuwang ni Ginoong Zhao. Sinasabi mo bang makikipagtulungan ang pamilya Zhao sa pamilya Chen? Hindi ito possible. Sinabi mismo sa akin ng inyong Director Zhao na makikipagtulungan kami sa Su Group. Nabaliw na yata ang matandang ito. Sinasabi pa na si Director Zhao ay sinabi sa kanya na makikipagtulungan. Siguradong nasa panaginip siya. Sinasabi ko sa iyo. Ito ang pamilya Chen na ating katuwang ni Ginoong Zhao. Ako si Huang, kumakatawan kay Ginoong Zhao. Ayos ka, Zhao Shanhe. Naglalandi ka sa akin. Mali iyon. Hindi ganyan si Lao Zhao. Gusto kong makilala si Zhao Shanhe. Hihe. Si Director Zhao din. Kung gusto mong makilala, makikita mo siya. Security. Paalisin mo itong mga nanggugulo na ito. Tama na. Tagapangulo, nakausap ko na ang iyong mga bisita. Ang mga tao ng Su ay matapang at walang takot. Gagawin ko na ito. At palalayasin sila. Ginoong Zhao. Ako si Chen Ming. Salamat sa iyong paghanga sa akin. Tiyak na. Hindi ko pagsasayangin. Tatay. Bakit hindi nagsasalita si Ginoong Zhao? Ginoong Zhao. Tingnan mo ito. Hindi ako nandyan mamaya. Nagkaroon ka ng ganitong malaking gulo. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Kuya. Pasensya na. Halos nagdulot ang mga taong ito ng gulo sa iyo. Hindi ba sila? Ikaw ang tunay na bisita ni Ginoo Zhao. Hindi. Paano nangyari ito? Hindi ko matapang gawin yan. Zhao Shenhe. Ang mga tauhan mo. Sinasabing mag-aayos sila sa amin. Sinasabi pa na ikaw ang gusto mong bigyan mo kami ng aral. Ngayon ay nandito ka. Gusto kong makita ka. Kung paano mo kami bibigyan ng aral. Kuya, sobrang hindi ito makatarungan sa akin. Lahat ito ay mula sa mga tao sa ibaba. Na nagpasya ng mag-isa. Nagawa na namin sila. Ang laki ng loob mo. Hindi mo alam na si Old Brother Su ay ang aking tagapagligtas. Sino ka ba? Nagagawin mo ito sa kanilang pamilya. Mula bukas. Hindi mo na kailangang bumalik. Bakit ganito? Huwag naman. Tagapangulo. Hindi ko alam sila. Sila ang iyong mga bisita. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Tagapangulo. Kahit na sila. Hindi siya aking bisita. Hindi mo rin maaring gawing ganito ang paglapastangan sa bisita. Dalhin siya pababa. Huwag. Sa daan papunta. Sinuri ko. Pamilya Zhao. Si Chairman Zhao na nakatira sa Yoncheng ay tumanggap ng suhol. Para sa mga pabor. Kayo siguro yun. Siya ay nakuha na at inimbestigahan. Kayo, ilan sa inyo? Magdasal na lang kayo. Chen Ming, Chen Sisi, Zhang Chen. Ngayon ay pinaghihinalaan kayong kabilang sa kaso ng transaksyong may kapangyarihan at sekswal na umaabot sa milyon-milyong halaga. Pakiusap, bumalik kayo at sumailalim sa investigasyon. Hindi. Ayaw kong pumunta. Wala akong kasalanan. Papa, ayoko pong makulong. Ginoo Su, pakiusap, makinig ka sa akin. Totoo, alam ko na ang mali ko. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon.
Ginoong Su, Chen Ming at Zhang Chen. Simula ngayon ang ating alituntunin ay ganap ng natapos. Marahil, dapat akong magpasalamat kay Zhang Chen. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Marahil ito ay bagong simula.